Patuloy ang Hong Kong court sa pagkuha ng testimonya ng mga nakaligtas sa Manila bus hijacking noong Agosto. Para sa update, nasa linya ng telepono si Jovi Francisco mula sa Hong Kong. Jovi. Alam mo, Cheryl, nung panahon ng Agosto, narinig natin lahat ng mga testimonya dyan sa Pilipinas kung ano nangyari sa loob ng bus nung trahedya na yan. Pero iba pala kapag ang mga totoong witness o yung mga survivor na ang nagkwento nito. Isa-isang pinapunta sa witness stand ng mga survivor para ituro kung saan sila nakaupo sa loob ng bus at kung ano mga nasaksihan nila. Nag-emosyon na lang lahat sa parte kung saan kinuwento nila kung paano pinagpapatay ni Rolando Mendoza ang mga kasamahan nila. Hindi nila maiwasang ungkatin ng mga kapalpakan daw ng ating mga otoridad sa pag-handle ng rescue operation. Inireklamo ng mga witness na kahit SOP dapat ay hindi na-interview ng mga pulis ang mga naunang napalayang hostage tungkol sa state of mind ni Rolando Mendoza at kung ano ang bit-bit na armas nito. At pero ang Cheryl, ang pinag-uusapan talaga ngayon dito ay yung biglaan daw na pakipag-usap ng judge sa tanging Pinoy observer sa loob ng korte para tanungin once and for all kung may pupunta bang Pinoy witness. At dahil walang nasagot ang vice consul natin, sinabihan siya ng judge na parang ultimatum na dapat daw may sagot na ang ating konsulada sa Lunes. At pero sinasabi rin ng mga sources natin dito sa Hong Kong, mas malamang daw, Cheryl, na pagbigyan na ng Pilipinas ang Hong Kong government at ang High Court at magpadala na ng isang witness sa susunod na linggo. Ito ay para hindi naman daw masabing wala ni isang Pinoy na umarap sa kasong ito. Cheryl. Maraming salamat, Jovi Francisco. Hawak na raw ni Interior Secretary Jesse Robredo ang listahan naman ni nakaw marong sasakyan ng Dominguez Carnap Group. Nasa listahan din daw kung sino-sino mga opisyal ng gobyerno ang kasabwat ng sindikato. Ikwento mo, Erica Tapalya. Sa makapal na dokumentong ito raw nakalista ang ilang plaka ng mga sasakyang nilinis umano ng kilabot na Dominguez Carnap Group. Dito rin daw sa tinatawag na Blue Book na tuklasan ni DILG Secretary Jesse Robredo na may mga opisyal ng LTO at PNP na sangkot sa mga operasyon ng grupo. Medyo marami-rami. Not only LTO officials but PNP officials as well. Yung sa LTO ang malinaw, 17 na yung may kaso. Yung sa police, easily between 10 to 15. Tumanggi si Robredo ang pangalanan ng mga dawit na opisyal. Kailangan daw muna nilang kumpletuhin ang mga ebidensya laban sa mga ito sa loob ng 45 araw. My sense is that we'll be able to make it difficult for the syndicate to operate in the months ahead in as much as some measures will be undertaken immediately. Ayaw ring sabihin ni Robredo kung paano niya nakuha ang Blue Book. Nung tanungin ng News 5 ang abogado ni Roger Dominguez tungkol sa mga dokumento, ito lang ang kanyang sagot. I don't know the Blue Book. Second, I have not seen the Blue Book. Third, there is no such thing as Blue Book na na-mention sa akin ni Roger. If ever na meron, then we have to see the contents of this Blue Book. Ayaw rin mabigay ng pahayag ni Roger Dominguez. Wag na lang. Patayin mo na lang. Hindi na lang ako magsasalita. Magsusumite sana ng counter affidavit ang kampo ni Dominguez sa QC Hall of Justice para lang ang wala rin daw warrant of arrest na pero naudlot ang pagsumite. Dahil sabay naghain ng panibagong dokumento ang CIDG na naglalaman naman ng iba pang ebidensya laban kay Roger Dominguez. May hanggang Biyernes si Dominguez para sagutin ito. Erica Tapalya, News 5. United Kingdom. Ang nakakaaliw na live game show na ang Magic Numbers. Makikilala ito ng ating mga kapatid bilang Lucky Numbers. Gamit lang ang cellphone, pwede nang manalo ng hanggang 1,000,000 piso ang mga sasali rito. Ang magiging host ito, walang iba kundi ang komedyanteng box office queen, si Eugene Domingo. Every Sunday, hindi lang variety show, may game show, may production numbers, isang oras na siksik na nakakabigay ka pa ng swerte dahil may mananalo. Ano naman kaya masasabi ni Uge sa mga kumukumpara sa kanya sa tinaguriang Queen of Talk na si Chris Aquino
You know, with all due respect, kanina ko pa nga sinasabi, to Miss Chris Aquino, ang dami niya ng game shows na pinasikat at talaga namang kahit ako ay humahanga. Well, we are just offering something new. Sa February 27 na mapapanood ang Lucky Numbers. 1:00 ng hapon, dito lang sa TV5. Ang haba na naman ng hair ni Kim Chiu. Matapos kasing mabasit sa kanya si Jason Avalos, etot, may admire na naman siya. At yan ay walang iba kung hindi ang team captain ng LaSalle Green Archers na si Simon Atkins na kahapon lang daw niya nakilala sa pamamagitan ng isang maikling cellphone chat. Sandali lang kasi may ginagawa pa ako. Sabi ko, ba't ko kakausapin? Hindi ko siya kilala. Tapos gusto daw ako makausap, so yun. Pero may pag-asa kaya si Simon? Hindi ko po alam. Tignan na lang po natin. MJ Marfori, News 5. Narito mga recap ng mga balita. 3 OFW sa China bibitay na sa Lunes dahil sa pagbitbit ng illegal na droga. Kaanak ng isang nasa death row, nagmamakaawa. Mga tawag ni Pinoy kay Chinese President Hu Jintao, tinatanggihan daw. Gusot ng Pilipinas sa Taiwan dahil sa deportation lalong lumala. May 30,000 OFW sa Taiwan na anganib ma-deport. Hinihinalang drug den sa QC nilusob ng mga otoridad. May 50 tao na aresto. Suspect sa Valentine's Day massacre sa Cainta. Nahuli sa Marinduque. Suspect umamin sa krimen. Sana mo palawal nila ako, sir. Sa magkabila pong pamilya po. At sa Action Sports, Manny Pacquiao at US President Barack Obama nag-face-to-face na sa White House. Filipino people in the US will be growing. At yan ang 45 minutong Maaksyong Balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Lalagit sa balita, aksyon! Simulan na natin ang party ng bawat Pilipino kung saan lahat tayo pwedeng manalo ng malalaking na premyo. Are you ready? That's right. Ready na ang lahat mag-party. Dito lang yan siyempre sa Willy Willy. Isang malahat ng gigawan. Pahilin natin ang guest show with a sexy and beautiful WW.com.